361 degrees flame 4.5. Pinakamatulin, pinaka-snappy at pinaka-engineered na racing shoe ng brand so far. Ang review nito ay based sa actual experience ko. Hindi lang ito spec breakdown, kundi kung ano talaga ang naramdaman ko habang ginagamit siya. From upper to outsole, pag-usapan natin lahat. Materials, design changes, ride feel, strengths, at kung para kanino talaga ang sapatos na ito. Kung ikaw ay isang runner na naghahanap ng lightweight, aggressive, responsive, at efficient na sapatos, lalo na sa racing o PR ang goal mo, tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, pinadala sa akin ng pair na to ng official Shopee seller ng 361 degrees para sa promotional purposes, pero hindi ito paid review. At gaya ng dati, tines ko ng maayos ang sapatos. At lahat ng maging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Pagdating sa upper layer ng Flame 4.5, ibang-iba na siya sa 4.0. Sobrang obvious yung breathability at weight reduction. Napansin ko rin na hindi na nakatagilid yung lace configuration, kundi pantay na. Ang main material ay tinawag na carbon fiber silk, isang lightweight mesh na may physical perforations. Medyo manipis ang upper, which is typical sa mga rest day shoes. Hindi lang siya breathable, literal na design yung upper para mabilis mabenta ang init at pawis habang tumatakbo ka, lalo na sa minute na kondisyon o long runs. May mga recycled yarn sa ilang parte ng upper, so kahit performance oriented, merong eco-friendly aspect din yung build. Kahit rest day oriented ang Flame 4.5, meron pa rin itong maayos sa toe cap build. Sakto lang ang lambot, hindi stiff, pero may enough protection para sa mga daliri natin sa paa. Hindi siya gusseted tang, pero may isang lace keeper sa gitna at wing structure na tumutulong para manatili sa pwesto ang tang habang tumatakbo ka. Simple lang ang design, pero basic experience ko sa ganitong klase ng setup, napaka-effective niya lalo na kapag mabilis ang takbo kasi hindi basta-basta gumagalaw o dumudulas ang tang kahit anong lakas ng stride. Sakto lang din ang haba nito. Medyo malapad. Meron itong total na 6 main lacing holes kung saan ang 6 eyelet ay nakaposisyon sa ankle area para sa optimized lockdown ng upper foot. Pero interestingly, sa second hanggang 4th eyelet area, may extra set of holes sa outer side. Based sa design, para ito sa wider footed runners para may option silang i-adjust ang lacing sa parting yon, mas comfortable. Pero hindi kino-compromise ang lockdown sa ibang bahagi ng upper. Sa tingin ko, ito ang pinalit sa Morpeth butterfly strap ng previous version. Nasa tingin ko kaya tinanggal nila yon ay para mas makatipid sa weight at gawing mas minimalistic ang upper design. Syempre, kailangan natin makita kung gaano ka-effective ang bagong lacing setup na ito sa aktual na takbo. Nga pala guys, ang sintas nito ay katulad pa rin ng 4.0. Parang walang pinagbago at medyo mahaba ito. Nasa pang 5 lacing holes. Tingnan natin kung mahaba pa rin tingnan kapag nasa pang 6 na lacing holes. Meron pa rin padding ang collar lining tulad ng previous version. Parang same lang ng kapal nito pero ibang design. Naka-umbok siya para mas maganda ang fit sa paligid ng ankle. Hindi sobrang dense. Nakakatulong pa rin para sa maayos na lockdown habang nagbibigay ng comfort sa Achilles area, lalo na kapag nasa long run ka. Wala siyang traditional heel cap na usually nagbibigay ng matibay na structure sa likod ng heel, pero may reinforcement pa rin. Sa loob may tela for comfort at sa labas naman may manipis na plastic overlay, medyo firm pero hindi naman sobrang tigas, pero sapat ito para tumulong sa stability. Sa tingin ko ito ang tumutulong para di agad mag-collapse ang heel area kahit na minimal lang ang build. Meron itong 3 reflectorized details na design para sa extra visibility kapag tumatakbo sa low light condition. Helpful ito kapag tumatakbo ka sa madilim na ruta. Tapos sa likod merong heel pull tab para mas madaling isuot lalo na kung snag ang fit ng collar area. Kapag tinitinan ko ito, halos pares na pares ang design ng midsole mula sa 4.0. Mapapagkamalan mong walang upgrade. Pero based sa binigyan niya ng detail sa akin, ang midsole nito, gamit dito ang bagong CFU M3 nylon elastomer. Isang third-gen foam compound ng 361 degrees na may up to 75% na mas mataas ang rebound kumpara sa previous version. Mas magaan siya, mas responsive, pero may target support pa rin. Hindi lang ito basta cushioning, design talaga siya to convert impact into forward momentum. Ang interesting part, hindi lang ito isang solid block ng foam. Meron siyang regional physical hardness reinforcements, meaning may mga area na mas soft for impact absorption. At meron din mas firm zones for support and control. Parang dual density setup, may balance ng comfort at structure para tumagal kahit long run. Pagdating naman guys sa stock height ng midsole nito, may 2 stock height info na nakuha ko mula sa official seller. Yung una, 30mm sa forefoot, tapos dito naman sa heel ay 36mm. Tinanong ko sila kung accurate ba yon. At binigyan nila ako ng updated details ng sapatos na ito. Based sa binigyan nilang updated details sa akin, mas makapal ang midsole nito ng 3mm kumpara sa previous version. So ibig sabihin,
Meron itong 33mm sa forepot at dito naman sa heel ay 39mm. So meron pa rin itong 6mm drop. Sa ngayon, gusto kong kuha nito ng estimated na sukat. Disclaimer, yung makukuha kong estimated na sukat gamit ng digital caliper ay hindi official lab measurement. Kaya may pagkakaiba ito, depende sa shoe size at iba pang factors. Ginawa ko ito para makapagbigay ng honest at transparent na review. Pero ito guys ay estimated lang, hindi ito 100% accurate. So tinanggal ko guys yung insole nito tapos sinilip ko yung loob ng sapatos, tinignan ko kung saan ako magsisimula magsukat dito sa forepot at dito sa heel. So nakakuha ko ng estimated na sukat dito sa forepot ng 32.5mm tapos dito naman sa heel ay 36.2mm. Sinukat ko rin guys ang insole nito at nakakuha ko ng estimated na sukat dito ng 3.3mm. So ibig sabihin itong 361 degrees flame 4.5 ay meron talagang mataas na stock height. Tungkol naman sa carbon plate ito, pareho pa rin ang overall design ng carbon plate sa flame 4 at flame 4.5. Pero based sa binigyan na lang sa akin details, ang 4.5 ay mas na-optimize ito. Mas refined ang 3-dimensional curved surface design para sa mas smooth na foot roll at mas efficient na power transfer. Na-improve din ng forefoot scope para mas secure at mas komportabling fit sa harap ng paa na tumutulong sa mas malakas na push-off. Na-calibrate din ang midfoot tilt at angle para masuportado at stable ang midfoot na nakakatulong para mabawasan ng unwanted foot movement habang tumatakbo. Merong slightly convex dome design sa heel na nagdi-distribute ng landing pressure para mabawasan ng impact sa heel. Pagdating naman guys sa rubber outsole nito, kapareho pa rin ng 4.0 na RPU material. Pero sa binigyan nila sa akin details, mas matibay daw itong 4.5 ang rubber outsole kumpara sa 4.0. At based naman sa experience ko, ang RPU rubber outsole ng 361 degrees ay napakataas ng performance kumpara sa iba nilang rubber outsole. Mas solid ang grip at matibay. At kapag tinitinan ko ito, halos kaparas lang din ang kapal ng 4.0. Tingnan nyo guys oh. Ganitong angle. Ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito kung mabilis mang mapudpod pagkatapos kong itakbo. Nga pala guys, nandito yung flame 4 ko at nasa 140 plus na yung natatakbo nito. Tingnan nyo guys yung rubber outsole. Nandyan pa rin yung mga pattern. Nandito yung gasgas sa gilid. Pero buo pa. So para sa akin, matibay talaga yung RPU rubber outsole ng 361 degrees. Nga pala guys, ito yung insole niya. Malambot. Yung pagiging malambot niya, mabilis bumalik. Tapos flat lang ito, katulad ng 4.0. 197 grams sa size 7. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. Kung sanay ka sa 361 degrees flame 4, mag-ready ka na dahil ibang level na talaga ang flame 4.5. Sa unang takbo ko pa lang, ramdam ko agad yung upgrades lalo na sa midsole performance. Mas firm siya kumpara sa dati pero ang ganda, hindi siya masakit sa paa kahit mabilis ang takbo ko. Dito ko na-appreciate yung engineering ng CFU M3 foam. Firm siya sa ilalim, sobrang snappy at responsive. Pero sa kabilang banda, very comfortable at cushioned ang bawat landing. Paano nangyari yon? Yan ang magic ng 361 degrees flame 4.5. Hindi basta-basta ang materials. Malambot ang insole pero mabilis bumalik sa original form. Yung bounce, malakas, mabilis at consistent. Kaya kahit firm ang midsole, hindi niya ako pinaparusahan. Mas napapabilis ako pero hindi ako agad napapagod. Yun ang impressive. So pang race level ba talaga ang midsole nito? Tinesting ko.
At grabe, hindi ako binigo. Nakaka-amaze yung response ng midsole. Solid, napaka-snappy at punong-puno ng energy return. Hindi ka basta-basta mauubusan ng sipa. Talagang built for speed and racing at ready siyang tumulong sa'yo na i-break ang personal record mo. Ang pinaka-impressive, hindi na kailangan ng braking period. Good to go agad. Pag suot mo pa lang, ready na siyang sumabay sa bilis mo. Imagine mo na lang, firm ang midsole pero sobrang bilis at lakas ng energy feedback. Tapos sinabayan pa ng aggressive rocker geometry at lightweight na build. Ramdam ko talaga kung gaano ka-effortless ang bawat stride. Parang wala akong suot na sapatos habang tumatakbo. Sobrang efficient ng ride. Kasi bawat galaw mo, may katumbas agad na tulak paharap. Sa lahat ng nasubukan kong carbon-plated running shoes, ito ang may pinaka-aggressive na rocker geometry na nasubukan ko so far. Hindi lang basta race day shoe, pakiramdam mo, hinihila ka niya palagi para tumakbo ng mas mabilis. Parang may autopilot sa pako. Yung transition, sobrang smooth. Yung stride, gaan na gaan. At yung ride, tunay na efficient bawat takbang mo. May direction at momentum. Sa totoo lang, ang Flame 4.5 is the real deal para sa akin. Kung hanap mo ay lightweight, aggressive, responsive, at efficient na race day shoe, ito yon. Firm pero hindi punishing, responsive pero cushioned, aggressive pero controlled. Pagdating naman sa stability, na-test ko talaga siya sa iba't ibang ruta. May uphill, downhill, at mga sharp turns. Sa totoo lang, solid pa rin ang ride. Hindi talaga nagkukulang sa support. Kahit sa mga liko at biglang pagbabago ng direksyon, very stable ang pakiramdam. Pero syempre, magiging mas effective ang stability ng shoe kung maayos din ang running form, foot strike, at gait cycle mo. Malaking factor pa rin yun sa overall performance. Pag-usapan naman natin ng outsole. Sa Flame series, pareho ng 4.0 at 4.5 ang may magandang construction at well-balanced na design. Hindi naman siya sobrang lapad pero enough ang width para magbigay ng stable na base at support sa iba't ibang klase ng pronation, neutral, supination, at mild overpronation. Ang pinaka nagustuhan ko dito, hindi basta-basta nagkukulaps ang inner inside ng midsole. Meron siyang sapat na structure para panatilihin kang stable sa bawat takbo. Pero kung isa kang severe overpronator, baka hindi to ang ideal na choice dahil hindi to categorized as a motion control or heavy stability shoes. Still, para sa karamihan ng runners na nasa neutral to mild overpronation range, more than enough ang support na binibigay ng Flame 4.5. Isa pa sa mga standout features ng Flame 4.5 pagdating sa stability ay yung flagship RPU rubber outsole. Makapit pa rin sa kalsada, sa uphill at downhill sections ng route ko. Ramdam ko yung grip, kontrolado ko bawat takbang, walang madulas na feeling. Pagdating naman sa foot strike pattern, masasabi kong ang Flame 4.5 ay mas bagay talaga sa midfoot at forefoot strikers. Sa build at feel ng sapatos, clear na hindi siya ideal sa mga heavy heel strikers. Low drop ang design nito tapos medyo firm pa sa heel area. Mas firm na siya kumpara sa Flame 4. Kaya kung slight lang ang heel contact mo, baka pwede pa rin. Pero kung deep heel striker ka talaga, honestly, hindi ko siya marerecommend. Kasi kapag bumabagsak ang heel mo ng sobrang bigat, baka hindi mo ma-enjoy yung responsiveness at stability ng shoe. Mas magiging disconnected yung ride at possible ring mapapagod agad yung legs mo. Kung heel striker ka man at gusto mo pa rin ma-experience ang ride ng Flame 4.5, pwede mo pa rin subukan. Basta aware ka sa limitations nito at ready kang mag-adjust sa form mo. Kung nag-enjoy ako sa performance ng midsole, nag-enjoy din ako sa upper layer nito. Grabe, isa to sa pinaka-breathable na upper layer na nasubukan ko so far. Wala akong naramdamang init sa paa kahit tumatakbo ako ng bilis at walang kahit anong hotspot sa talampakan. Literal, naramdam ko yung airflow sa loob ng sapatos. Parang tuloy-tuloy ang pasok ng hangin habang tumatakbo ko. Syempre, may kakibat na trade-off. Dahil sobrang breathable, madaling pasukin ng tubig. Pero ang maganda, madali rin itong matutuyo o maipapagpag habang nasaran ka. Hindi lang breathability ang impressive, ang ganda rin ng fit nito sa pako. Kahit 6 lacing holes lang, never akong nagkaproblema sa lockdown. Secure ang pakiramdam, walang unnecessary movement sa loob at walang pressure points. In fact, hindi ako tumigil para higpitan ang tali buong takbo. Solid pa rin ang lacing system. Mahigpit pa rin ang pagkatali mula simula hanggang finish. At kahit hindi gaseted ang tang, hindi siya gumalaw o nadulas na natili ito sa pwesto buong takbo. Effective talaga yung wing structure sa sides. Kitang-kitang role nito sa fit at performance. Sa heel area, swabe rin, comfortable at lock-in. Walang irritation sa Achilles kahit medyo matagal ang takbo. To be honest, nararamdaman ko yung vibe ng upper ng Flame 3, pero mas breathable ito. So kung naging fan ka ng fit ng previous version, mas magugustuhan mo pa ito. Sa 18 kilometers na tinakbo ko gamit ng Flame 4.5, consistent talaga yung snappy response at hindi nawawala yung energy return. Dahil na rin sa mataas ang stock height, pwede ito magamit sa marathon, marathon to ultramarathon. Kung
tumatakbo ka ng around 5 minutes per kilometer, pwede rin itong daily trainer kung ang average mo ay mga 5 minutes per kilometer. Pero sa akin na matagal na rin tumatakbo, comfortable pa rin siya kahit mabagal lang ako. 2.6 pace or slower. Tolerable pa rin yung firmness kaya hindi punishing kahit relax lang ang pace. Kung meron ka namang shoes na pang speed, wag mo na itong gamitin. I-reserve mo na lang ito kung gusto mong mag-break ng PR o racing. Note lang sa mga beginners, kung bago ka pa lang sa running at mabagal ka pang tumakbo, baka medyo matigasan ka sa midsole nito. Kasi hindi ito yung tipo ng foam na sobrang lambot. Kailangan mo ng tamang running form, foot strike at rhythm para ma-appreciate mo ang performance nito. Kung hindi, baka ma-feel mong masyado siyang firm at hindi ka kagad makapag-adjust. Alam kong marami nagrereklamo kapag naririnig nilang ginagamit ang carbon-plated shoes sa daily run. Kasi yung iba, iniisip nila na araw-araw mo tong isusuot kahit sa mga chill runs lang. Tapos sasabihin, hindi daw dapat. Pero sa mundo ng serious runners, ang daily run ay hindi lang puro easy run lang. Kasama dito ang lahat ng klase ng training na regular na ginagawa. Tulad ng easy run, tempo, speed work, long run, LSD at iba pa. Kaya pag tinanong kung pwede ba ang carbon-plated shoes sa daily run, sagot ko, oo. Pwede, lalo na sa speed workouts at long runs na may kasamang speed efforts. Design naman ito para tumulong sa performance mo sa iba't ibang pace at distance, hindi lang sa race day. Siyempre, dapat alam mo rin ang limitasyon ng katawan mo at ng sapatos. Huwag aabusuhin para hindi masira o magdulot ng injury. Para sa beginners, okay lang gamitin to kung familiar ka na sa fundamentals ng paggamit ng carbon-plated shoes. Kung hindi pa, mas mabuting mag-focus muna sa pagdevelop ng tamang running form at foot mechanics bago ito subukan. Pero kung gusto mo talagang ma-experience ito, walang makakapigil sa iyo. Just be smart sa paggamit. Pag-usapan naman natin guys, ang naging fitting nito sa pako. Itong buong upper layer, parang gloves ang nararamdaman ko dito. Pero hindi naman sobrang sikip. Saktong-sakto lang siya. So para sa akin, itong sapatos na ito ay pwede sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa, at sa narrow ang paa. Pagdating naman sa sizing nito, ito po ay true to size. Pag-usapan naman natin guys, ang durability nitong sapatos. Unahin natin sa rubber outsole. So naka 18 kilometers na ako dito. Ito na ang nangyari sa rubber outsole. Dito may konting-konting gasgas. Dito may konting-konting gasgas. Dito sa gitna, wala pa masyadong kagasgas-gasgas. Nandyan pa rin ang pattern. So para sa akin, matibay talaga ang rubber outsole na ito. So ito naman ang nangyari sa kanyang midsole at carbon plate. Walang malalaking bitak, hindi nabasag ang carbon plate at hindi nabakbak ang kulay. Dito sa kabila, walang malalaking bitak at hindi rin nabasag ang carbon plate. So matibay ang midsole nito at carbon plate. Nga pala guys, tinamaan ng bato yung carbon plate dito sa may bandang forepot. Nagasgasan lang naman siya pero hindi siya nabasag. So tingnan naman natin guys kung nawala na ang dikit ng upper layer at ng midsole. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa rin. Nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inner side, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa harapan, nakadikit pa rin. So matibay ang mga dikit nito. Pag-usapan naman natin guys, ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una, wala na siyang strap sa loob ng sapatos. Nakakatulong kasi yon para malak na maayos ang paa natin. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, medyo matigas ang midsole para sa baguhan. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, not ideal para sa heel strikers. Pang-apat na hindi ko nagustuhan dito, madaling pasukin ng tubig ang loob ng sapatos. Panglimang hindi ko nagustuhan dito, limited stability para sa mga severe overpronators. At ang pang-anim na hindi ko nagustuhan dito, 6 lang ang lacing holes, limited ang lacing options. Para sa mga ibang runners na gustong gumamit ng runner's nut para sa mas secure na fit, pagkumpara naman natin ang Flame 4 at itong Flame 4.5, kapag tinitinang ko ang midsole nito, halos magkapares lang ng kapal, pero pag pinagdidikit ko ito, mas makapal ng konti ang Flame 4.5. Pagdating naman sa foam tech, ang ginamit sa Flame 4 ay CFUM2 foam at dito sa Flame 4.5 yung upgraded na CFUM3 foam. Pagdating naman sa midsole feel, mas soft ang 4.0 at itong 4.5 ay mas firm, mas snappy, mas responsive. Pagdating naman sa rocker geometry, mas aggressive ang 4.5. Pagdating naman sa upper layer, mas breathable ang 4.5 kaysa dito sa 4.0 at mas maganda ang fit nito para sa akin kasi yung paa ko dito sa may bandang toe box sa 4.0 ay gumagalaw-galaw pa. Pero mas maganda ang locking system ng Flame 4 kumpara sa Flame 4.5 kasi meron itong strap sa loob at 7 ang main lacing holes. Pagdating naman sa pagiging magaan itong dalawa, paras lang itong magaan kasi ito'y tumitimbang ng 195 grams at ito naman ay tumitimbang ng 197 grams sa size 7. At sa pagiging stable nitong dalawa,
paras lang itong dalawang stable. So ayun na nga, mas advanced ang tech ng Flame 4.5 pero may edge pa rin ang Flame 4 pagdating sa lockdown. Ikaw, anong mas pipiliin mo? Yung mas firm at snappy na ride ng 4.5 o yung mas flexible at secure fit ng 4? Comment mo nga sa baba, gusto ko lang malaman ang opinion mo. So ayan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Run safe.